Pagkatapos, maayos na ipinakilala siya ng tagapagsalaysay. Siya nga pala si Miss Yan Lan, isang 19 na taong gulang na maganda na ang tunay na pagkatao ay hindi pa rin alam, sabi ni Jiang Bei. So gusto mong makarinig ng tula mula sa akin? Sayang, hindi ako magbibigkas. Agad na natigilan ang lahat sa gulat. Agad siyang pinagtawanan ni Chen Ju. Anong silbi ng pagmamagaling mo? Ni isang tula hindi mo kayang bumuo. Mahinahong sagot ni Jiang Bei. Tama ka, pangit ang mga tula ko. Pero kung may rangkang para sa pinakapangit na tula, ako ay pangalawa, at ikaw ay tiyak na panguna. Kanina ang daldal mo, pero ngayon isang pangungusap lang tumahimik ka na. Nagbulungan muli ang mga tao, sobra namang walang utak ni Jiang Bei. Pinahiya niya ang buong Luyan City sa harap ni Miss Yan. Sabi naman ng isa, kalimutan mo ang Luyan City, pati buong pamilyahan ay dinamay niya sa kahihiyan. Kung ako yan, hindi ko palalampasin ang ganitong klaseng tao sa aking pamilya. Tumalikod si Jiang Bei at buong pagmamalaking sinabi, hindi ko naman sinabing hindi ako marunong gumawa ng tula, sinabi ko lang na ayaw ko. Sa totoo lang, wala kahit isa sa inyo ang nakakaintindi kung ano ang tunay na tula. Ngayong araw na ito, ipapakita sa inyo ni Binatang Jiang Bei kung ano ang itsura ng totoong tula. Pagkatapos, lumakad siya papunta kay Miss Yan at sinabi, gusto niyo ng tula tungkol sa bulaklak, di ba? Sige, magbibigkas ako tungkol sa bulaklak ng lotus. Habang binibigkas ni Jiang Bei ang kanyang tula, tuluyang nabighani si Miss Yan. Hindi ka panipaniwala ang tulang ito. Nakarinig na ako ng libu-libong tula tungkol sa lotus. Pero ito ang kauna-unahang hindi lang pumupuri sa lotus, perpektong inilalarawan din ito ang mga kapintasan nito, ni minsan ay hindi pa ako nakarinig ng napakatalino na tula sa buong buhay ko. Matapos si Jiang Bei, sobrang naantig si Miss Yan na halos lumuhad na. Ito ay isang banal na tula, nag-alalang tanong ng kanyang kasambahay, Miss Yan, okay lang ba kayo? Emosyonal na sagot ni Miss Yan, tinatanong mo kung anong nangyari. Paanong napakasama ng sasabihin ng lahat tungkol sa napakatalino na makata? Sa malayo, mukha siyang mayabang at walang pakialam, pero sa totoo lang, siya ay isang tunay na henyo. Ang kanyang kakayahang obserbahan ang mundo sa kanyang paligid ay pambihira. Ang ganitong uri ng natatanging talento ay tiyak na magtatagumpay sa hinaharap. Nakilala ko na ang hindi mabilang na mahuhusay na tao, maging mga miyembro pa ng maharlikang pamilya, pero ni minsan ay hindi ako naging interesadong makilala pa ang alinman sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na gusto kong tunay na makilala ang isang tao. Pagkatapos ay mainit na sinabi ni Miss Yan, Binatang Jiang Bei, ang iyong talento sa panitikan ay talagang pambihira. Lubos akong nasiyahan sa iyong tula, maaari bang magtsaa tayo ng magkasama at pag-usapan ng mas malalim ang tungkol sa tula? Walang pakialam na sagot ni Jiang Bei. Hindi na kailangan ng tsaa, sa halip, magpabok kayo ng kwarto para sa akin, para buong magdamag kong maisip ang mga artistikong ideyang ito. Anong masasabi niyo sa plano ko? Hindi natin mapag-uusapan ng maayos ang lahat sa tsaa lamang. Nang marinig yun, agad na natulala si Miss Yan at ang kanyang kasambahay. Nahihiyang sabi ni Miss Yan, isang kwarto, Binatang Jiang Bei, anong klaseng kabastusan ang pinagsasabi niyo? Samantala, nagalit ang lahat ng kabataang lalaki sa harapan. Agad na sumigaw si Chen Ju, sinabi ko sa inyo, patapon ang taong ito, Miss Yan, binigyan niyo siya ng daliri, pati buong kamay ay kinuha, ang tulad niya ay dapat itapon agad dahil lahat ay nagagalit na naman. Patuloy na nakakakuha si Jiang Bei ng napakaraming rage points, masayang naisip ni Jiang Bei, wala naman akong sinabing mali, bakit lahat sila ay nagagalit, kwarto lang naman ang hiniling ko, anong masama doon, pero bahala na, nakakakuha pa rin ako ng puntos. Samantala, naisip ni Miss Yan sa sarili, sobra talagang mayabang si Jiang Bei. Akala ko siya ay isang ginoo na hindi maintindihan ng lahat, pero lubos niya akong binaygo. Pero ako ang nangakong gagantimpalaan ang pinakamahusay na makata, kaya paano ko tatanggihan ang kanyang kahilingan ngayon? Pagkatapos ay sabi ni Jiang Bei, mukhang pumayag na si Miss Yan sa kondisyon ko, mabuti, kaya pupunta na ako sa kwarto ko at magpapahinga, pero ayon sa usapan natin, kayo ang magbabayad ng kwarto. Nagtatakang tanong ni Miss Yan, mag-isa kayong pupunta, inosenteng sagot ni Jiang Bei, syempre mag-isa ako, bakit, gusto niyo bang sumama? Agad na kumaway si Miss Yan, huwag, maaari na kayong pumunta. Naiwang tulala ang mga tao, teka, para sa sarili lang pala niya ang kwarto, akala namin ay para sa kanilang dalawa ni Miss Yan, samantala, patuloy na nakakatanggap si Jiang Bei ng rage points mula sa mga maling akala ng lahat.
Naisip ni Miss Yan sa sarili, hindi ka panipaniwala ang sense of humor ng lalaking ito, bawat sasabihin niya ay may 10 iba't ibang kahulugan, pati ang kanyang huling sinabi ay hindi naunawaan ng lahat. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may nakilala akong talagang kakaiba, at sa totoo lang, nakikita ko na ang isang kamanghamanghang kinabukasan kasama siya. Kinabukasan, masayang naglalakad si Jiang Bei, ang sarap ng pakiramdam ng kalayaan sa labas ng bahay. Sabik na sabi ni Peigo, "Binata, hindi ka panipaniwala ang ginawa ninyo kagabi. Bago nito, sinasabi ng lahat na basura kayo at walang talento sa martial arts o literatura. Sa totoo lang, kahit tinatawag ko kayong henyo sa harapan ninyo, sa isip ko ay tingin ko sa inyo ay tulad ding patapon, pero pagkatapos ng kahapon, pinatunayan ninyo na kami pala ang tunay na mga tanga dahil hindi namin nakilala ang inyong talento. Nagbigkas kayo ng napakagandang tula at nakabisado nyo pa ang 2 martial technique sa isang gabi." Nagulat si Jiang Bei, "Paano mo nalaman na na-master ko ang mga techniques?" Buong pagmamalaking sagot ni Peigo, "Kahit ako ay nakakakita na noon, kita na sa lakad ninyo pa lang." Naisip ni Jiang Bei sa sarili, "Kagabi ay nakakuha ako ng napakaraming rage points, kaya ang pag-level up ay tumagal lang ng 3 segundo, pero nakalimutan kong itago ang aking kapangyarihan. Kaya napansin ni Peigo na nag-level up ako. Hindi dapat malaman ng sinuman na ilang level ang itinaas ng martial arts ko sa isang gabi. Sa paningin ng lahat, kailangan ko pa ring maging basura." Excited na nagpatuloy si Peigo, "Ang pangalawang binata natin ay isang henyo sa martial arts at literatura. Kailangang malaman ito ng patriarch. Sasabihin ko sa kanya ngayon din na ang pangalawang binata natin ay tunay na henyo." Agad siyang pinigilan ni Jiang Bei, Huwag mong gawin yan, bago ang lahat, kumain muna tayo." Walang magawang sagot ni Peigo, "Paano tayo kakain? Walang ibinigay na pera ang Panginoon." Ngumisi si Jiang Bei, "Ang problema sa pera ay kayang lutusin sa loob ng 2 minuto, kung talagang napakalakas ng pamilya natin, malamang marami silang ari-arian. Umalis na tayo at mangolekta ng pera mula sa ating mga lupain." Kumislap ang mata ni Peigo, "Binata, henyo talaga kayo, maraming ari-arian ang pamilya natin. At kung gusto nating mabilis na kumuha ng pera, dapat pumunta tayo sa Qinli Village. Tiyak na marami tayong makokolekta doon." Excited na naisip ni Jiang Bei, Qinli Village, mayaman na pakinggan ang pangalang yan. Tiyak na umaagos ang pera doon na parang tubig. Sino ang nakakaalam, baka ibigay nila sa akin ang 1,000,000 spirit coins. Qinli Village, hintayin ninyo ako, darating na ang inyong binata para nakawan kayo. Subalit nang dumating sila, napansin ni Jiang Bei na nasa napakasamang kalagayan ang baryo. Kunot noo niyang sinabi, "Halos hindi na nga mabuhay ang mga taong ito. Paano sila makakapagbigay sa akin ng pera?" Pagkatapos ay tiningnan niya si Peigo. "Agago, bakit mo ako dinala dito?" Mabilis na nagpaliwanag si Peigo, "Binata, ito na nga ang Qinli Village. Karaniwan ay nakakatanggap ang pamilya natin ng malaking halaga ng upa mula rito. Kinokontrol ng mga pangunahing pamilya ng Luyan City ang mga lupaing ito, at ang mga magsasakang nakatira dito ay regular na nagbabayad ng buwis at upa. Pero ngayong taon, nagkaroon ng baha, nasira ang kanilang mga pananim, mahigit 1 buwan na silang hindi nakakapagbayad." Napabuntong hininga si Jiang Bei, "Anong klase akong tao sa tingin mo? Inaasahan mo bang kumuha ako ng pera mula sa mga magsasakang naghihirap na? Walang mas mababang uri ng tao kaysa sa nagnanakaw sa mga taong wala nang makain." Ibinaba ni Peigo ang kanyang ulo, "Binata, pakalmayan niyo po ang inyong sarili, pasensya na." Biglang nakarinig sila ng pagsigaw sa malapit. Lumingon si Jiang Bei at nakita si Miss Shangwan na hinahawakan ang braso ng isang maliit na batang babae. Galit na sigaw ni Shangwan, "Marumi kang bata, tinalsikan mo ako ng maruming tubig." Kinakabahang iyak ng maliit na bata, "Ate, pasensya na, hindi ko sinasadya." Mabilis na sabi ng isa pang batang babae, "Hindi yun maruming tubig, inakyat namin ang tubig na yun mula sa balon na 10 kilometro ang layo, inumin sana namin yun." Agad na sinampal ni Shangwan ang bata, "Hindi kita tinatanong." Pagkatapos ay pumulot siya ng matalim na basag na palayok mula sa lupa, "Dahil sa iyo, nadumihan ang damit ko, kaya ngayon, sisirain ko ang mukha mo. Ang peklat na uukitin ko sa iyo ay mananatili habang buhay." Nagmamakaawang maliit na bata, "Sige na, binibini, huwag niyo pong gawin ito." Sa sandaling yon, biglang sumigaw si Jiang Bei, "Ikaw na matabang baboy, paano mong magawang pahirapan ng isang bata?" Pagkatapos ay agad siyang sumugod at sinipa nang lumilipad si Shangwan.